Hey yo, good day everyone. Skyripper here, man cannot ride. Good morning sa ating lahat. Medyo sinalubong tayo ng ulan ngayong araw na to. Bala ko pa naman sanang mag-ride. So nakapasok na yung bunso ko, nasa school siya ngayon, on-site. Nasa on-site din ang aking dalaga. So nakapasok na rin siya. Tapos ngayon, kahatid ko lang kay Commander, on-site din siya. Diyos ko, libreng-libre. Libreng-libre, pwede ako mag-ride buong araw. Kaso hindi pala pwede kasi nag-uulan. Anyway, paliwanag, kwentuhan lang tayo ngayon today. Kwentuhan lang muna tayo. So ito, may nag-comment sa akin dati na bakit nga daw hindi ako nagra-ride. Actually, maraming riders ang ayaw mag-ride kapag umuulan. Lalong-lalo na yung mga katulad ko na mga leisure riders. Kumbaga, hindi naman ako nagra-ride para sa service, hindi ako nagra-ride para sa panghanap buhay. Hindi rin ako nagra-ride going to work kasi wala naman akong work. So nagra-ride lang talaga ako for leisure, for happiness. For world peace. Ngayon, so it's not really necessary for someone like me, a leisure rider, to get out on the rain and ride. Although masarap mag-ride kapag umuulan. Masarap din mag-drive kapag umuulan. Pero yung ang sa akin kasi is marami kasing hassle kapag umuulan. Mas okay lang sa akin na yung tipong nagra-ride na ako, nasa gitna na ako ng ride, tapos saka pa ako aabutan ng ulan, okay lang yun. Pero yung nasa bahay pa lang ako tapos uulan tapos lalabas ako, parang sobrang napaka-hassle na. Parang nakakatamad na rin. Although talagang masarap mag-ride kapag umuulan kasi malaro yung likod eh. Masarap magpasayaw ng likod eh. Masarap matutunan kung paano mo i-manage yung grip kapag umuulan. Anyway, so maraming riders maraming leisure riders ang ayaw lumabas kapag umuulan kasi ma-hassle. Although yun, masarap naman mag-ride kapag umuulan. Ano pa nga bang sabihin ko? Anyway, so yun, gusto ko sanang mag-ride today. Today is Wednesday. Kasi meron tayong dapat punta. Teka, wait lang. May sumingit sa ilong ko. Meron ako dapat pupuntahan. Punta ako ng LTO kasi may tatanong ako tungkol dun sa renewal ng rehistro ng motor ko. Tapos I also need to go to Notary Public. Actually, marami pala akong pwedeng gawin. Marami akong pwedeng gawin ngayong araw na to. Gusto ko sanang gawin siya na nakamotor. Pwede akong punta sa pinsan ko kasi paalis na siya. Pwede akong as in madami talaga. What I want to talk about for this video is yung nakikita kong benefits ng riding para sa akin na gusto ko sanang share sa inyo. Baka may makarelate. Number one, riding takes me away from gadgets. Hindi na yun maiiwasan ngayon eh, na we have our mobile phones, we have our tablets, we have our laptops, computers, TVs, yan. So yung mata natin masyadong na-strain the whole day, tapos kakatingin sa screen, kakatingin sa ano. So it's a good relief to ride kasi makakakita ka ng ibang mas magaan sa mata. Yung you're looking at your surroundings, like green trees, blue skies, white clouds. Diba? Mas nare-relax yung mata ko kapag nagra-ride. I see a lot of people around me, I see a lot of things around me. Hindi masyadong yung nakatutok lang sa screen na 12 inches or away from your eyes na nakaka-strain sa mata. That's one of the benefits. Riding takes me away from gadgets. Helps my eyes. Riding also helps my back. Yun yung second benefit kasi
pag nasa bahay o pag nung nagtatrabaho ako, I sit all day. So nakaupo lang buong maghapon. Yung balakang, I mean, there's a proven research na pinag-aralan nila yung epekto ng pag-upo sa ating health, and sabi nila it's very unhealthy to sit around all day. Yung dire-diretsong nakaupo, it's very unhealthy. Malaking effect nun sa health natin. Now, so pag nagra-ride ako, it gives me the chance to relieve some of my physical stress, yung sa likod nga. Now, siguro sabihin nyo, nakaupo ka nga pag nagmumotor eh. Actually, no. Hindi lang ako basta nakaupo pag nagmumotor, because pag nagmumotor ako, like what I've shared in some of my videos, yung riding position ko tsaka yung riding ergonomics ko, yung how I ride, is that I ride on the ball of my feet. I put pressure on the foot pegs. Halos palaging nakaangat ng konti yung puwet ko, o magaan yung pagkakaupo ko sa saddle. Tapos I always engage my core. So I'm not really sitting down. Believe it or not, malamang hindi kayo maniniwala, but I'm not sitting down. Yung pressure ko sa upuan ko, sobrang siguro mga 30%, 40% lang. Kasi lahat ng timbang ko, lahat ng bigat ko nasa foot pegs. Kasi it's better for control, it's better for stability. I don't want to talk about proper riding skills right now, but that's the reason kung bakit nagagamit ko ang riding para ma-relieve yung ma-counter o ma-relieve ko yung stress sa lower back ko, yung from sitting all day. Because kapag nag-ride ako, I'm not actually sitting. Ayun, so laging naka-engage yung core ko, so it's like a workout. So na-workout ako kahit nagra-ride. It's a good feeling. Really, it's a good feeling. Kaya never nyo akong narinig sa mga vlogs ko na nagreklamo ako na masakit ang likod ko sa ride. Never ako nagreklamo. Never sumakit ang likod ko sa ride kahit na Street Fighter yung motor ko. Yung motor ko, sinetup ko yun na mas mababa yung handlebars, mataas lang yung kaunting upuan. It's a sporty riding position. Pero hindi ako nagreklamo sa ride. Actually, kabaligtaran, nare-relax yung katawan ko kapag ako ay nagra-ride. Yun yung second benefit. And now the third benefit, ito yung nauuso ngayon, which is tunay naman talaga. The third benefit is riding helps your mental health and psychological health. Kasi when I ride, I'm just I'm isolated from everything. Kumbaga, nalilimutan ko lahat yung mga iniisip kong mga problema at mga kung ano-ano, because I'm focused on my ride. I'm focused on what I'm doing. I'm focused on keeping the motorcycle going and not crashing. So yung mental focus na yun kapag nagra-ride, it helps to relax my brain and my mind dun sa stress ng everyday living. Kumbaga parang may sarili akong mundo na yun lang yung iniisip ko. Wag akong sesemplang, wag akong makakadisgrasya ng iba, wag akong madidisgrasya. And you know what? Para sa iba, alam ko may mga nagsabi na sa akin nito na parang nakaka-stress daw yung ganong klaseng riding na naka-focus ka sa mga inputs mo. Dapat daw maging masaya. Well, on the contrary, eto, kapag ako ay nagfo-focus sa riding inputs ko and the way I ride, yung ina-apply ko yung mga natutunan ko sa proper riding skills, I am very, 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 very happy. Sobrang sarap sa pakiramdam. And here's the explanation why. Kasi when I'm doing something right, and I'm doing something right the first time, and I'm doing it all the time, diba? Nagkakaroon ng release nung reward or happiness hormones yung katawan ko. Okay? So dopamine,
serotonin, kung ano-ano pa mga kung ano-ano pa, yun yung mga happy hormones. Nire-release yun ng katawan ko kasi nire-reward eh. Nare-reward ko yung sarili ko eh. Yung, alam mo yung, meron akong inisip na okay, ganito ang proper counter steering dito sa corner na to, ganito ang proper speed, entry speed. Iniisip yun ng utak ko. Tapos nagse-send siya ngayon ng command sa katawan, sa mga muscles ko, sa mga galamay ko, kung ano. Tapos magagawa ko. Then makikita ko yung results ng pagra-ride ko, tapos mararamdaman ko yung feedback ng motor tsaka feedback ng daan, tapos babalik lahat yun sa katawan ko, babalik yun sa brain ko na, uy, I'm doing something good, uy, ang sarap nito. That is the happiness of riding properly. Ikinukumpara ko yan dun sa sinasabi ng iba na mag-enjoy lang sa pagra-ride. Alam mo yung tipo mga walang pakialam. Ginawa ko yon, yung mga tipong nagra-ride na pa-cool, kung ano-ano mga pinagagawa, mga konting payabang-yabang effect. Alam nyo, mas nakaka-stress, mas nai-stress ako dahil ang nangyayari when I do something na yung reckless, na sabi ng iba is fun, when I do something reckless, nakikita ko na yung riding ko, hindi ko nakukuha yung gusto kong ride, hindi ko nakukuha yung gusto kong grip, hindi ko nakukuha yung gusto kong line, hindi ko nakukuha yung gusto kong speed, hindi ko nakukuha yung gusto kong movement ng motor. So bumabalik sa katawan ko, at yung katawan ko sinasabi, anong nangyayari? Bakit hindi ko nagagawa yung ride ko na gusto kong ride? So ngayon, anong nangyayari? Na-stress out ako. Yun yung third benefit doon, na sabi ng iba, nakaka-stress daw ang maging matinong rider. Pero para sa akin, yung pagiging matinong rider, it rewards yourself, and yung reward na yun is proven by science yun. It's your hormones, it's your good hormones, it's your happy hormones na nire-release ng utak mo when you do something right. Tulad ng sinabi ko kanina, when I'm doing something right, when I'm doing something right the first time, and when I'm doing something right all the time, nafa-flood yung, binabaha yung katawan ko ng happy hormones, reward hormones. Kasi when I do something, it happens. Kung ano yung gusto ko. Pag kinuha ko yung corner na to ng ganitong, sabi ko, okay, I'm gonna practice a different counter steering method in this left corner. Let's go. Tapos nagagawa ko, tapos nabibigay sa akin ng motor yung gusto kong mangyari. As ang ganda ng grip, ramdam na ramdam ko yung feedback sa daan, ramdam na ramdam ko yung kapit ng gulong. It's just so happy. Talagang ang sarap. So yun, natutulungan nun yung mental health ko to refresh my mind. That's the third benefit. So again, number one, it helps my eyes. It takes me away from gadgets na talaga namang pag nasobrahan ay masama. It helps my physical fitness, especially my back from sitting all day. So dahil pag nagra-ride ako, I'm riding on the ball of my feet, and I'm engaging my core, so it's also a workout. And then number three, it helps my mental health, because I'm focused on riding and doing this, and riding properly, riding safely, and not just for me but for others. Nakasabay ko sa daan, so wala akong naiisip na stress, wala akong hinahassle na ibang tao, wala akong naargabyado, walang nagagalit sa akin, walang naiinis sa akin. And then ang bonus pa dun is you make friends along the way, you meet other people along the way, you see other things along the way. Riding it's so good. It's so good. Napakarami pang benefits of riding. Pero yun yan lang mo yung tatlong isinare ko ngayon sa inyo habang kunekwentohan ko kayo pa uwi ng bahay. Medyo umiinit na, and I'm thinking this rain is not gonna continue the whole day. So yeah, tingnan natin kung makakapag-ride tayo. I will see you on the road, or I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.